Yung oras natin ay alas 9 na ng gabi. Ito po yung simbahan. Tapos ito yung mga bahay dito. Ito na po yung sunset mga kabayan. Ibig sabihin yung sun nagset. So ito po yung lugar natin. So may bahay dito. Hindi ko alam kung may tao dyan. Parang mga kabayan, minsan hindi mo maintindihan yung mga tao kung ano yung gusto nila. Gumawa ka man ng mabuti o masama, may masasabi at masasabi sa iyo ang mga tao. Kapag nagsuot ka ng mamahaling damit, sasabihan ka nilang mayabang. Pag nagsuot ka naman ng simple lang, sasabihan kang mahirap. Kapag umangat ka sa buhay, sasabihan kang mapagmataas. Kapag naghirap ka naman sa buhay, sasabihan kang tamad. Kapag tumaba ka, sasabihan kang patay gutom. Kapag pumayat ka naman, sasabihan kang wala nang makain. Kapag sinabi mo yung totoo, sasabihan ka nilang hindi mapagkatiwalaan. Kapag tumahimik ka naman, sasabihan kang duwag. Sa buhay mga kabayan, kahit ano ang gawin mo, tama man o mali, may masasabi at masasabi sa iyo ang mga tao. Huwag kang paapekto sa mga negatibong komento. Patuloy lang sa paggawa ng mabuti na walang sinasagasaang tao. Dahil sa bandang huli, ikaw pa rin ang masusunod, hindi ang ibang tao. Good morning mga kabayan. So, umaga na dito mga kabayan sa Greenland. Ito po yung view natin mga kabayan. Wala ng araw mga kabayan. Bihira na lang magpapakita yung araw dito kasi malapit na yung winter. Medyo makakapal na yung ulap, natatakpan na yung langit mga kabayan ng ulap. Medyo uulan siya. Ayun mga kabayan, papunta ko ng trabaho. Napakasarap pa sana matulog mga kabayan. Isa talaga dito sa nahirapan ko sa Greenland, yung pagising talaga sa umaga. Hindi ko alam mga kabayan bakit ang hirap gumising dito. Sa Pilipinas mga kabayan, mga alas 4 nakakagising na ako. Madaling araw sa Pilipinas, alas 4 alas 5. Ang sarap na gumising ko na magtrabaho kasi may sikat ng araw mga kabayan. Alas 5 meron na. Dito mga kabayan, pagka winter nahihirapan akong gumising. Kahit summer naman mga kabayan, masarap talaga matulog dahil siguro sa lamig. At iba talaga yung nakagisna natin sa Pilipinas, di ba? Dahil pag sa mga probinsya mga kabayan, nasanay ako na gumising. So dito nakakatamad talaga gumising, pero pinipilit ko mga kabayan. Talaga yung mata ko naiidlip. Parang nag-moist na siya. Malapit nang mag-yellow ito mga kabayan. Kada gising sa umaga yun, no? Kasi pag nag-minus degrees ito mga kabayan, yan sigurado na yan. Lalamig. Ayan, ito po yung umaga natin mga kabayan, no? Medyo makulimlim talaga siya. Hindi na kagaya dati pag gising ko napakaliwanag. Matulog ako napakaliwanag. Malapit na talaga yung winter. Nag-adjust talaga yung araw. Nag-adjust talaga yung araw sa pag-iikot mga kabayan. Medyo malakas-lakas lang yung hangin mga kabayan at malamig-lamig. Yung temperature natin ay nasa 5 degrees Celsius. So, medyo malamig na yan mga kabayan. At nanunuot na yung lamig. Kasi galing tayo sa 10 degrees Celsius. Tapos biglang babagsak ng 5. Medyo masakit. Nandito na tayo sa ating tinatrabuan. Ito po yung tinatrabuan namin mga kabayan, ha? Tapos ito may mga tao na to dito. Ito yung pinakauna. Tapos ito yung pangalawa, pangatlo. So 5 building ito dito sa amin. Ito sa harap meron namang construction, pero iba yung nagko-construct dyan, ibang company. Tapos yung puti na yung mga kabayan, company din namin yung nag-construct yan dati. Yan, so ngayon trabaho na naman tayo mga kabayan. Ito po yung trabaho ko ngayon mga kabayan. Ito po yung mga ilaw sa box. Ikakabit natin yan sa, ayan o, dyan sa gilid ng apartment na ito. Paikot po yan hanggang doon, tapos dito. Yan, so mag-isa lang tayo solo. Ayan na po yung hagdan. Natapos na natin maikabit itong mga ilaw na to. So mayroong 6 na ilaw dito sa gilid. Ayan po yung mga itim na yan. Tapos dun sa likod mayroong 6. So 12 na ilaw yung naikabit natin dito, no. Medyo mataas lang. At biglang nag-fog mga kabayan. Tingnan nyo. Dahil sa fog mga kabayan, nagmumoist yung bubong. Yan, tumutulo siya dito. Ayan po. Basa-basa po dito sa baba. Kaya ang nangyari, basa din yung damit natin. Medyo malamig mga kabayan pag ganito. Uwian na mga kabayan. Tigas to.
tayo yung nahuli, kaya tayo yung magsasara. Napakatigas lang kasi. Ayan, ito na yung pinakamasarap mga kabayan, yung uuwi tayo ng bahay, makapagpahinga na naman para bukas trabaho na naman. Ayan, ito yung itsura dito ngayon mga kabayan. Ito po yung simbahan, tapos ito yung mga bahay dito. Mayroon pa rin mga tao na gumagala ngayon mga kabayan dahil medyo maliwanag nga naman. Ini-enjoy pa nila yung panahon mga kabayan na kung saan wala pang snow. Dahil pag may snow ito mga kabayan, medyo madulas na at medyo mahirap. Ay, ang mga building na kikita nyo mga kabayan, yan yung mga modern na ginagawa namin ngayon. Ibig sabihin mga kabayan, mga apartment na yan, mga concrete na yan, hindi gaya dito mga kabayan. Ito po yung mga bahay na ito, mga kahoy. Ito po yung mga sinauna mga bungalow. So sana mga kabayan, di darating yung panahon na gigibain ito. Dahil ito po yung nagpapaganda sa Greenland, itong mga maliliit na bahay. Napakaganda kasi sa tingnan mga kabayan. Kumpara dito sa mga building na ito, mga modern. Dahil mga kabayan, kapag modern kasi mga kabayan, marami pong makatira. Hindi kagaya nitong isang bahay na ito mga kabayan. Minsan isang pamilya lang makatira dyan. At yung space mga kabayan, medyo maliit lang yung space na ma-occupied. So minsan na lang ako makapag-vlog mga kabayan, no? Minsan isang araw magbablog ako, tapos kinabukasan pahinga ako. Pagod na pagod pa rin mga kabayan, minsan hindi na ako nalabas. Madalas kasi mga kabayan gumagawa na ako mga video sa Facebook page ko kasi medyo gumanda yung Facebook page ko ngayon. At ang maganda kasi sa Facebook page, yung mga short videos lang, hindi kagaya nito sa YouTube mga kabayan na kailangan ko talagang gumawa ng mga video dito na sa 15 minutes pataas. Kasi pag short mga kabayan, medyo bitin din. Ang Facebook kasi mga kabayan, kahit short videos lang, makagawa ka. Ang kagandahan na kasi sa YouTube mga kabayan, mas maganda yung kita dito, mas maganda yung bigayan kumpara sa Facebook. Kaya kahit paano mga kabayan, kahit ganito mga kabayan, medyo nakakapagod, pero minsan pinipilit ko pa rin na gagawa ng video dahil sayang din yung kinikita ko. Basta kaya pa ng katawan natin, yan, lumalabas ako yung parang magpaparelax. Kasi minsan ito mga kabayan, yung view, ipakita ko sa inyo yung sunset dito Ayan, ito na po yung sunset mga kabayan. Ibig sabihin yung sun nagset. Yun yung sinasabi nila, umupo. Ayan, so lulubog na yan maya maya mga kabayan, siguro mga isang oras na lang kasi nandyan na siya Ayan, yan na po yung sunset. So ito na po yung umpisa ng winter na naman. Ayan. So May, so dumating yung pamilya ko dito mga kabayan, May, June, July, August. So 4 na buwan na pala sila dito mga kabayan. So napakabilis lang. At yun mga kabayan, yung sa una medyo nag-struggle talaga ako sa mga anak ko. Medyo kinakabahan ako mga kabayan, hindi ako nakakatulog. Tapos ako kasi mga kabayan, pag yung anak ko, lalo na yung bunso ko, kinakabahan talaga ako niyan kapag nagkasakit. Yung dumating kasi dito yung anak ko mga kabayan, talagang nagkasakit siya, sinipon. Hello. Yung mga kuwan ko ng Greenlandic, sinipon siya mga kabayan, tapos nilagnat. Mataas yung lagnat niya dati, umabot sa 39. Muntik ko na talagang isugod sa ospital yung anak ko dati mga kabayan, dahil kinabahan ako. Wala naman siyang sipon nung time na nilagnat siya. Siguro mga kabayan, nag-adjust yung katawan niya dahil bago lang sila dumating dito. Tapos nilagnat siya, tapos nawala na naman. Pagkasunod na araw mga kabayan, doon na naman inubo siya, tapos sipon. Tapos yung minsan nagdididi kasi yung anak ko, nagdididi siya. Pag nagdidi siya, inuubo niya mga kabayan. Pag naubo niya, ayun na, mangangati na yung, pag nangatin na yung lamunan niya mga kabayan, yan, sinusukan niya na yung gatas. Yun yung isa sa kinakabahan ko. Yung anak ko mga kabayan, sa Pilipinas pa yan, mayroon niya siyang history na kung saan pag nag-umpisa yan mag-atching mga kabayan, atching ba yan? Pag mag-atching na yun mga kabayan, ang susunod yan, sipon na. Pag nagsipon na, susunod yan, ubo na. Hanggang hindi na siya makahinga. Pag hindi na makahinga mga kabayan, ayun, kinukuha na siya nung nebulizer, yung pangpausok, para makahinga siya. Kapag hindi na kaya mga kabayan, yan, dinadala na siya sa hospital. Pagdating dun sa hospital, na kailangan na siyang resetahan ng mga antibiotic dahil yun, makapal na yung mga plema,
Meron siyang pneumonia at ang tawag nun o pulmonya. Tapos madalas mga kabayan, ang sabi ng doktor, ito daw ay nakukuha sa mga virus. May mga bata daw na nahawa siya, alikabok, yun yung mga bawal sa kanya, yung mga carpet. Kaya yung mga kabayan, naisip ko, dalhin ko na siguro yung anak ko dito kasi malamig lang naman dito eh. Kasi pag virus mga kabayan, dito sa Greenland, ang sabi nila, hindi daw nabubuhay masyado yung virus sa lamig. Mabilis daw mamatay yung virus. Kaya yun, malakas yung loob ko na dalhin ko na yung anak ko dito kasi araw-araw ako nag-iisip nyo mga kabayan. Dati nung dito pa kami ng misis ko, napakalungkot talaga at mamalayo sa anak. Namimiss ko palagi. Nung umuwi ako ng Pilipinas mga kabayan, ang plano talaga namin nun, yung kukunin ko lang talaga yung panganay namin. Mabuti mga kabayan, yung sa pag-process, sinabay ko na yung dalawang papel nila kasi sabi ko para mas mabilis ma-approve kasi dalawa sila, pero isa lang talaga yung kunin namin, yung panganay namin anak kasi malaki na siya, kaya na yung lamig. Tapos mga kabayan, mabuti sinabay ko at sabay din sila na-approve. Pagdating ko dun sa Pilipinas, ayun na nga, yung anak ko lagi akong hinahanap, umiiyak siya kapag umualis ako, parang nakakadurog ng puso. Sabi ko dalhin na lang siguro natin to, pero kinakabahan ako kasi baka hindi niya makaya yung lamig kasi mabilis sa sipunin. Kaya yun, nakapag-desisyon kami, dalhin na lang natin. Mabuti dito mga kabayan, minsan sinisipon siya tapos nawawala, ubo, nawawala, na kukuha lang mga kabayan, nakakaya niya lang yung lamig dito. Yung una lang mga kabayan, talagang nag-adjust siya. Nung dumating yung anak ko dito mga kabayan, mga 2 araw, medyo naramdaman namin na inuubo siya, tapos sipon, tapos isang gabi niyan nilagnat siya. So kinuha na namin ng temperature mga kabayan, umabot sa 39. Sabi ko parang malapit na mag 40 to. Sabi ko pag mga 40, dalhin ko na talaga to sa hospital. Mabuti mga kabayan, yung ginawa namin, nagkuhan kami ng malamig na towel, pinalagyan namin dito sa kanyang kilikili, mga singit dito sa kanyang noo. Tapos medyo ma-action na siya na nanginginig. Sabi ko baka convulsion na ito. So hindi talaga kami nakatulog. So ang ginawa ko mga kabayan, panayang tugas ng malamig. Mabuti bumaba siya ng mga 38, 37, mga siguro mga 2 gabi mga kabayan. Tapos pagkagabi naman nilamig na naman siya. Tapos pagkagabi naman nilagnat na naman sa mga kabayan, umabot na naman sa 39. Tapos pinapunasan pa rin namin kasi dito mga kabayan, no, yung hospital dito, hindi ko man talaga masasabi na okay siya, pero pwede naman siyang dalhin talaga dito sa hospital, pero pinapakiramdaman ko lang. Pero ginawa na namin paraan, pinupunasan lang hanggang bumaba naman yung temperature niya mga kabayan. Pagka araw kasi mga kabayan, okay siya, hindi siya nilalagnat, naglalaro pa nga siya, malakas siyang kumain. Sabi namin baka sa katawan niya, nag-adjust yung katawan niya dahil ina-adapt niya pa yung temperature. So mga ilang araw mga kabayan yun, tuwang-tuwa ako dahil naging okay siya, nawala na yung sipon niya. Hanggang mga ilang araw na mga kabayan, bumalik na naman yung mga kabayan, yung kanyang sipon, tumulong yung sipon. Pagkatapos sipon ng kabayan, tumulong talaga siya, tapos nawawala lang siya. Ang problema niya kasi nagdididi pa siya. Pag nagdidi yung mga kabayan, nabusog, tapos mga yung lalamunan niya, yun, masuka niya lahat yun. Doon na naman kami nagproblema. Nagsusuka na naman siya. Siguro sabi namin baka makatilang talaga yung lalamunan. Hindi talaga namin na dadala din talaga sa ospital mga kabayan kasi pinapakiramdaman lang namin siya. Pagkasabi kasi namin nag-a-adjust siya. At meron naman ditong kababayan din natin na nurse yung mga kabayan, no. Tapos pina-check namin siya kung may plema nga yung baga niya. So mayroon siya yung parang dito sa taingan nilagay, maririnig niya kung may plema paghinga niya. Sinik niya, wala namang plema. Kasi pag may plema mga kabayan, pakadalhin na namin siya sa hospital. So hanggang sa ako mga kabayan na ilang araw na wala na naman. Grabe yung sakripisyo namin yung asawa ko ng mga kabayan. Hindi ako nakatulog. Talagang sabi ko parang gusto ko nang umuwi na lang siguro, baka hindi niya makaya. Sa awa ng Diyos mga kabayan, no? Sa ngayon yung anak ko magsisipon siya, uubo, tapos mawawala. Parang dito mga kabayan, hindi matagal yung virus.
Kasi yung anak ko sa awa ng Diyos, ilang araw lang sipunin siya, 2 araw. Mga 2 araw, wala na naman, ubo. Ayan lang, normal lang, sipon, ubo. Sa Pilipinas mga kabayan, kapag nagsipon yon, magatsing, ubo, yun, hindi na mawawala yung mga kabayan. Kailangan na talaga ng antibiotic. Kaya kawawa yung anak ko doon sa mga injection, sa mga gamot. Dito mga kabayan, yung pinapainom lang namin dito kapag nangati yung lalamunan niya, yung cetirizine lang. Pag naglagnat siya, yung tempra lang. So kami na lang naggamot sa kanya. Basta alam namin na kabisado na namin yung anak namin kapag nagkuhan siya, nag-iba yung pakiramdam. Kasi sa araw mga kabayan, mapapansin namin, napakalakas niya. Maliksi siya pag araw. Doon lang talaga sa gabi na atake. Tapos kinukumutan namin sa mga kabayan. Ayaw niya magpakumot, naiinitan siya. Kaya ang sabi ko, baka sakuan lang to, yung nag-a-adjust pa yung katawan niya. Yung oras natin ay alas 9 na ng gabi. Pero dito sa Greenland mga kabayan, kapag alas 11 na ng gabi, tumidilim na siya. Ibig sabihin mga kabayan ay unti-unti nang bumabalik sa normal yung paglubog ng araw dito sa Greenland. Mga sa susunod na mga buwan mga kabayan, baka babalik na sa alas 6 yung paglubog ng araw dito. Ang problema naman dito kapag winter mga kabayan ay matagal naman sisikat yung araw. Minsan walang araw po, kaya mahirap masikatan ng araw dito kapag winter. Yung mga tao dito ay nanghihina, lalo na kami dito mga kabayan, kapag walang araw nanghihina, nakakatamad bumangon. Samahan nyo ako mga kabayan, iikot ko kayo dito kung ano na yung nangyari dito sa mga damo, tapos sa mga lugar dito at yung itsura. So napakaganda pa rin mga kabayan ng Greenland, napakalinis pa rin. Yung mga damo natin ay unti-unti na siyang natutumba, tapos yung iba nakikita ko medyo nalalanta na siya. Dahil nga ay bihira na lang dito sumisikat yung araw na tuloy-tuloy. Meron naman siyang araw ngayon mga kabayan, pero pagka susunod na araw, susunod na mga mga kabayan panahon, nag-iiba na naman, puro ulan. Nag-snow na dito 2 beses, pero ngayon nawala na naman. So ito po yung lugar natin. So may bahay dito, hindi ko alam kung may tao dyan, parang walang nakatira. So tara mga kabayan, samahan nyo ako, paikot-ikot tayo mga kabayan, no? So ito yung panahon dito, medyo malamig na siya. Minsan umaabot na dito sa 0 degrees mga kabayan. Napakalamig na pagka ganun, dahil malapit na siya mag-minus. Pag nag-minus kasi sa mga bayan, doon na talaga sasakit yung mga kamay mo, magpupurosin na, pati yung mga damo mga kabayan ay tumitigas na siya, yung mga lupa. Isa din yan sa dahilan na yung mga bundok mga kabayan medyo na pumuputi-puti na siya. Yan, napapatungan na siya ng mga snow doon sa bundok. Tapos ito yung lugar dito mga kabayan. Ito po yung simbahan na sinasabi ko na Lutheranism mga kabayan. Mayroon siyang cross. Ito yung major branch ng Protestant, yung sabi ko. Akyat tayo dito sa itaas. Ipapakita ko sa inyo mga kabayan yung view dun sa itaas, at saka yung araw mga kabayan, kung hanggang saan na ngayon yung araw. Makikita na natin ngayon yung araw mga kabayan, yung paglubog. Mayroon pa siya dito mga kabayan, may cross din dito. Dito mga kabayan, yung loob nitong simbahan na to, nakagawa yung kasama ko dyan dati. Bawal siyang mag-iskuro, magbutas ng mga kuhan, kasi naglagay siya dyan ng mga wire. Mayroong area lang mga kabayan na hindi ka pwede doon magbutas, kasi pinipreserve pala nila yan. Talagang yan na pala yung simbahan dati mga kabayan. Napakaluma na siya, pero pinirepreserve lang nila, pinipinturahan para gaganda siya. So akyat tayo dito. Ito lang talaga yung itsura mga kabayan, mga bato lang talaga siya, may mga damo kunti. Tapos sa winter mga kabayan, ito na ay puputi na ito. Ngayon mamimiss na natin itong mga lupa ba ito, mga buhangin, mga bato, dahil matagal-tagal naman tayong makaakyat dito na walang snow. Next year na naman mga kabayan, siguro mga June na naman, kasi napakaikli lang dito ng summer. Kasi May dito mga kabayan, meron pa siyang snow. So nag-umpisa yung walang snow June, July, August. So halos 3 buwan na mga kabayan yung walang snow. So mula sa September nag-snow na, September, October, so mga 9 months mga kabayan, puro snow dito sa 9 months. Kaya yung Greenland napakalamig sa buong panahon. Ito po yung view natin ngayon. Ayan po,
So yun lang yung tinatamaan ng araw ngayon, oh. Dati mga kabayan, ito buong paligid na to tinatamaan ng araw to, pati sa baba. Pero ngayon ayun na lang, dahil yung araw natin hanggang dito na lang. Ayan na po yung araw natin. Medyo pababa na siya mga kabayan. Siguro mga 10:30 ng gabi didilim na to dito. Pero nung summer mga kabayan, yung araw nandito sa itaas. Ayan, yun po mga bahay dito. Medyo malamig-lamig na konti. Ayan. So ito yung statue ni Hans Egede, yung nagpakilala dito ng Lutheranism. Ayan po siya. So ginawan siya ng statue mga kabayan. Isa po siyang ano ba yung kuha nito, yung lahi nito, Norwegian ba ito mga kabayan, hindi ako nagkakamali, si Hans Egede. Ayan po. So ito po yung lugar natin dito sa Greenland. So sunod na mga linggo mga kabayan, baka puputi na to dito. So napakaganda dito mga kabayan, no? Ayan, so yung bundok natin, yun po yung bundok natin mga kabayan, no? Talagang nabalutan na siya ng snow. Ayan, medyo dumidilim-dilim na siya mga kabayan, no? Wala ng araw dito. Tapos ito mga kabayan, no? Yung bahay dito, wala din katao-tao. Ayan, so may gate sila dito pero maiksi lang. Ayan, so mayroon pa dito mga gumagala pa rin mga kabayan, no? I-enjoy pa rin yung araw. Kaya konting liwanag dito. Ayan. So ngayon mga kabayan, uwi na tayo dahil medyo dumidilim na at malamig-lamig na rin, at para makapagpahingan tayo. So hanggang dito na lang po yung video natin mga kabayan. Huwag nyo naman po kalimutan i-subscribe yung ating YouTube mga kabayan. Pindutin na din yung bell notification para updated kayo kung may bago tayong mga video. Mayroon din tayong Facebook page mga kabayan, no? Kung saan mga kabayan, 1.3 million na po tayo dun. 1,300,000 followers na po tayo sa Facebook natin. At active po ako madalas dun mga kabayan. I-follow nyo naman po yung Facebook page natin. At maraming salamat and God bless you all po.